Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatapusin natin ang talakayan tungkol sa panghuling paksa sa Araling Panlipunan para sa ikalawang markahan. Natapos na nating italakay ang mga imperyo na nabuo sa Africa. So ito yung Aksum, Ghana, Mali at Songhai. So ngayon ay tatalakayin natin ang mga kabihasnang klasiko sa Mesoamerica at ang mga kabihasnan na nabuo sa mga pulo sa Pasipiko. So, Mesoamerica muna. Bago dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo ay mayroon ng masigla advertisement. Mayroon ng masigla at mayamang kabihasnan sa gitna ng Timog Amerika. Noong 1954, natagpuan sa ilang mga yungib. So, ano yung yungib? Diba yun ay mga cave or mga kuweba. So, natagpuan sa yungib sa Tamaulipas, Mexico, ang mga labi ng taong pinaniniwalaang nabuhay noong 7,000 BCE. So, bago pa dumating ang mga mananakop na Espanyol sa Mesoamerica, ay may mga natuklasan ng mga labi ng tao sa kanilang lugar. So, ang kauna-unahang imperyo na nabuo sa Mesoamerica ay ang Maya. So, ito ay sumibol sa tangway ng Yucatan. Pinamumunuan sila ng Halak Oynik o tunay na lalaki mula sa isang maharlikang angkan na naging katuwang sa pamamahala ng mga pari. So, ang Maya sila ay pinamamahalaan ng mga pari sa tulong ng mga Halak Oynik o mga tunay na lalaki. So, sila ay sumasamba sa Diyos ng pagtatanim. So, kagaya ng nasabi ko kanina sa Saint Joseph, mostly, ang mga relihiyon sa Mesoamerica, sila ay naniniwala sa animismo or animism na kung saan naniniwala sila na ang lahat ng bagay ay may kaluluwa at buhay. Kaya ang kanilang mga Diyos ay yung mga Diyos ng araw, Diyos ng ulan, Diyos ng pagtatanim. So, para sa kanila, ang lahat ng bagay ay may buhay. So, nagpagawa ng pyramid na may templo sa tuktok kung saan isinasagawa ang pag-aalay ng tao at iba pang mga produkto. So, kung nakikita nyo rito sa bandang ito, dyan, so, yan ang sinasabing templo sa tuktok ng kanilang mga piramide or pyramid na kung saan inaalay nila ang mga tao at mga produkto. So, madalas rin sa mga kabihasnan na nabuo sa Mesoamerica ay sila ay nag-aalay ng tao sa kanilang mga Diyos para sa mas masaganang ani. Okay? So, ekonomiya, sila ay nabuhay ng dahil sa pagtatanim at pakikipagkalakalan sa karatig lugar. At nagpagawa rin sila ng Pyramid of Kukulkan at observatorio at iba ring mga magagarang templo at mga gusali. So, yung observatorio, yun ay ang lugar kung saan inoobserbahan mo ang mga bituin sa kalawakan. Yun ang observatory or observatorio. At ito naman yung Pyramid of Kukulkan. So, ang kanilang sistema ng pagsusulat ay binubuo ng 800 simbolo o glyph. So, kagaya ng sistema ng pagsusulat sa Egypt, diba? Sila ay gumamit ng hieroglyphics o yung mga simbolo. So, yung sa Maya naman, sila ay gumamit ng 800 simbolo. So, ang mga Maya ay nakaimbento ng kalendaryo na kung saan, or yung solar calendar na kung saan binubuo ito ng 365 na araw at relihiyosong kalendaryo na binubuo ng 260 na araw. So, kagaya ngayon sa kasalukuyan, 'di ba, may Catholic calendar din tayo na sinusunod. At may sinusunod rin na
kalendaryo. At may sistema ng matematika na gumamit ng zero at ang dahilan ng paghina at pagbagsak ng Maya ay ang pagkasira ng kalikasan, paglaki ng populasyon at patuloy na digmaan. So dahil sa patuloy na digmaan ay maraming nasawi sa kabihasnan na umusbong sa Maya at lumaki ang kanilang populasyon. At sa paglaki ng kanilang populasyon ay humina ang produksyon ng kanilang pagkain. Kaya, hindi naging sapat ang produksyon ng pagkain sa kanilang malaking populasyon. Kaya rin sila bumagsak at humina. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga Aztec. So, same gihapon na apod sila ay pyramids. So, ang Aztec, ito ay nangangahulugang isang nagmula sa Aztlan. So, ang Aztlan ay mitikong lugar sa Hilagang Mexico. So, yung Aztec galing sa salitang Aztlan na isang mitikong lugar. So, noong 1325 ay itinatag ang pamayanan ng Tenochtitlan, isang maliit na isla sa gitna ng Texcoco na nasa sentro ng Mexico Valley at ito ang naging kabisira o kapital ng Aztec. So, ang kabisira ng Aztec ay ang Tenochtitlan. So, ang kanilang pamahalaan. So, unang pinuno ay si Tlacaelel. Siya ay tagapayo at general na itinaguyod ang pagsamba kay Huitzilopochtli. So, itong si Huitzilopochtli ay ang kanilang Diyos ng araw. So, si Montezuma naman ay pinuno ng Aztec na inakalang ang pagdating ng mga Espanyol ay pagbalik ng kanilang Diyos na si Quetzalcoatl dahil sa mapaputing kaanyuan ng mga dayuhan. So, nung dumating ang mga Espanyol para sakupin ng Aztec, akala ng kanilang pinuno na si Montezuma na bumalik na ang kanilang Diyos na si Quetzalcoatl nang dahil sa maputi nitong kaanyuan. So, relihiyon ay sumamba rin sila sa kalikasan. Nagsagawa rin sila ng pag-aalay ng mga tao na kadalas ay mga bihag sa digmaan. So, kapag nagkaroon sila ng digmaan sa ibang teritoryo at may mga bihag sila, yun ang kanilang iniaalay. So, may mga mandirigmang Aztec na kusang inialay ang kanilang buhay. So, yung ibang mandirigma naman ay kusa nila or voluntaryo silang nag-aalay ng kanilang sarili para sa kanilang mga Diyos. So, si Huitzilopochtli ay Diyos ng araw at ang Diyos ng ulan naman ay si Tlaloc. So, ang mga Aztec ay nabuhay sa pagtatanim. So, ito ang kanilang pangunahing ikinabubuhay dahil mayroon itong matabang lupa sa paligid ng lawa. At gumawa rin ang mga Aztec ng mga chinampas o floating garden. So, ito, kung nakikita niyo yan ang mga floating gardens ng mga Aztec na tinatawag na chinampas. So, dahilan ng pagbagsak ng Aztec ay ang pagdating ni Hernando Cortez. So, ito si Hernando Cortez ay isang Espanyol. Dumating siya noong 1519 at dinakip ang kanilang pinuno na si Montezuma bilang bihag at sinakop nila ang lungsod pati kinuha pati ang mga kabayo, baril at kanyon ng mga Aztec. So, una ay ang Maya, pangalawa ay ang Aztec at ang pangatlo ay ang Inca. So, ang Inca, ito ang kasalukuyang Peru. So, ito yung Peru. So, pinagmulan, tinatag ito ng mga Quechua sa isang malaking kaharian sa bundok ng Andes sa Timog Amerika na ngayon ay bahagi ng Peru. So, ang Inca, ito ay nabuo sa kabundukan ng Andes. So, kung makikita nyo, ang nakapalibot sa Peru ay bundok. So, nasa mataas sila na lugar. Kaya, hindi sila madaling nasakop ng mga mananakop kasi nga, nasa itaas sila. Nasa mountain sila. So, tinawag nila ang kanilang mga sarili na Children of the Sun.
So, sila ay sumamba rin sa Diyos ng araw. Kaya tinawag nila ang kanilang mga sarili na children of the sun. So, pinagmulan, ang kanilang kabisera ay ang Cusco. So, ito ang kabisera ng imperyo ng Inca na nangangahulugang pusod o sentro ng mundo. Again, Cusco, nangangahulugang pusod o sentro ng mundo. So, pamahalaan. So, ang kanilang kauna-unahang emperador ay si Manco Capac. So, ang mga datos hinggil sa rehiyon ay itinatala sa tinatawag nila na Quipo. So, ito yung Quipo. Yan ay mga nakataling mga lubid or strings. So, yun yung paraan nila sa pagtala ng kanilang mga datos. So, say for example, ang kanilang ani sa buwan ng say for example Enero. So magbangan na sila, ibangan na nila pila kabok ilang ani. Isa kabangan, duha kabangan, yan na. So yun yung paraan nila sa pagtala ng kanilang datos, ang tinatawag na Quipo. So ito yung Quipo. So, arkitektura, ipinatayo nila ang templo ng araw na halos mabalutan ng ginto. So, 'di ba? Tinatawag nila ang kanilang sarili na children of the sun. Kaya nagpatayo sila ng templo ng araw. So, itinatag ang lungsod ng Machu Picchu. So, ito yung Machu Picchu, Peru. So, sa kasalukuyan ang Machu Picchu, Peru ay isa ng tourist destination. So, may mga turistang umaakyat sa Machu Picchu para makita kung gaano kaganda ang ancient city na ito. Or ancient na, or, ano sa Tagalog ancient kanina? Or sinaunang lugar ng Machu Picchu na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. So, relihiyon, pinaniniwalaan ang kanilang lahi ay galing sa Diyos ng araw. Kaya sila ay children of the sun. At bumagsak ang Inca dahil naging mahirap sa mga pinunong Inca na pamunuan ang napakalawak na teritoryo ng imperyo. At yun na nga, naging mahirap para sa kanilang mga pinuno dahil sila ay nasa itaas ng bundok. So, naging mahirap sa kanila para umakyat at pangasiwaan or pamahalaan ang lungsod ng Machu Picchu. Kasi ang Machu Picchu ay parang teritoryo lang din na kanamitong part rasad sa territory. Di jud mo ay center, maong galisod ang mga leaders sa Inca kay lagi layo sila sa sentro, and then mahirap ang daanan papunta sa kanilang lungsod kasi nga nasa itaas sila ng bundok. Kaya nahirapan ang kanilang mga pinuno at kaya rin bumagsak ang kabihas ng ito. Pero on the brighter side, hindi sila madaling nasakop ng mga dayuhan kasi nga mahirap puntahan ang kanilang lugar. Kaya hanggang sa ngayon ay marami pa ring mga gusali na nakatayo sa Machu Picchu. So, dahilan ng pagbagsak ay naging mahirap sa mga pinunong Inca na pamunuan ang napakalawak na teritoryo ng imperyo at pagkamatay ng maraming mamamayan dulot ng epidemyang smallpox. Diba, sa kasalukuyan, noong mga nakaraang taon ay naranasan natin ang COVID. Ito ay epidemya. So, sa panahon nila ay kumalat rin ang smallpox na dahilan kung bakit maraming namatay. Natalo dahil sa makabagong teknolohiyang pandigma ng mga Espanyol na pinamumunuan ni Francisco Pizarro. So, 'di ba ang lumungsob or ang sumalakay at sumakop sa Aztec ay si Hernando Cortez. Sa Inca naman ay si Francisco Pizarro. Pero hindi sila madaling nasakop.
Pero eventually, nasakop rin sila. So, ang pang-apat ay ang Olmec. Una, Maya, Aztec, Inca, Olmec. Ito yung panghuling kabihasnan sa Mesoamerica. So, pinagmulan, pinakaunang sibilisasyon sa gitnang Amerika. Ito naman ay located sa gitna ng Mesoamerica or gitnang Amerika. So, nanirahan sila sa baybayin ng Gulpo ng Mexico sa mga estado ng Veracruz at Tabasco. So, ang kanilang pamahalaan, sila ay mga magsasaka at mga relihiyosong tao na pinamumunuan ng mga pari. So, ang kanilang pinuno ay pari. Arkitektura at matematika. So, nagtayo ng malalaking templo, monumento at pyramid para parangalan ang kanilang mga pinuno. So, nakilala ang mga Olmec. So kung makikita niyo rito, ay may malalaking ulo talaga yung kanilang mga gusali. Kaya, nakilala ang mga Olmec sa paglilok ng malalaking estatwang ulo na gawa sa bato na naglalarawan ng mga tao na may malalapad na ilong at labi at seryosong ekspresyon. So, diba? Seryoso ang kanyang ekspresyon. Malapad ang kanyang ilong at ang kanyang mga labi. So, dyan nakilala ang mga Olmec sa kanilang mga malalaking ulo. Wait, ba't ako napunta doon? So, sila ay sumasamba sa jaguar. So, kung makikita, no, sila ay sumamba sa jaguar. At isa rin sa kanilang paniniwala or kanilang mga practices, mga ritual ay ang pok-atok. So, ang pok-atok ay seremonya na kahawig ng basketball. So, diba sa modern times, mayroon tayong basketball. Sa panahon nila ay mayroon silang pok-atok. So, ang mga manlalaro ay mag-aagawan sa bola at mag-uunahan sa pagpasok nito sa argolya o ring na nakakabit ng patagilid sa dingding. So, diba if basketball ay paganyan yung ring, diba? Ito yung butas, di ba, pa ganyan, para dito i-shoot yung bola. Yung sa Olmec ay patagilid, so dito i-shoot ang bola. Patagilid, pa ganuan. So, kung makikita niyo rito ay nakatalid ang kanilang ring. So, hindi maaaring hawakan ang bola. Siko at baywang or waist lamang ang maaaring gamitin para ma-shoot yung bola. So, may mga halimbawang larawan dito. So, eto. 'Di ba, bewang lang ang gamit para ma-shoot sa nakatagilid na ring. So, ang mga manlalaro ay isinasakripisyo o inaalay sa Diyos pagkatapos ng laro. So, eto, yung mga taong ito, yung mga magiging talo sa laro ay magiging sakripisyo sa kanilang Diyos. So, yun ang 4 na kabihasnan na nabuo sa Mesoamerica. Maya, Aztec, Inca, at Olmec. Ngayon naman ay ang dahilan ng pagbagsak, naglaho noong 100 taon dahil nabaon sa lupa at natakpan ng mga halamang gubat at puno ang lungsod. So, ito ay isang pyramid ng mga Olmec at natabunan ng mga damo at mga punong kahoy. So, bigla na lang silang naglaho. Baka kasi mayroong nangyaring earthquake, ganon. Kaya bigla silang nawala. So, dumako naman tayo sa kabihasnan, ng mga pulo sa Pasipiko. So, mayroon lamang tayong 3. Polynesia, Micronesia, at Melanesia. So, malalaman natin later on kung ano-ano ang mga ibig sabihin ng mga pulong ito. So, may mahigit na 25,000 malalaki at maliliit na mga isla ang 25 bansa at teritoryo na nakakalat sa karagatang Pacific. So, ang mga islang ito, grupo ng mga islang ito ay matatagpuan sa Pacific Ocean or sa
karagatan ng Pasipiko. So, ang mga pangalan ng mga pulong ito ay batay sa katangian ng mga tao o ng mismong mga pulo. So, ang pangalan ng kanilang mga pulo ay nakabatay kung gaano sila karami, gaano sila kalaki, ano ba ang klase ng taong nakatira rito. So, yun yung basihan ng pagpapangalan ng mga pulong ito. So, una, ito yung mga grupo or pangkat ng mga pulo sa dagat Pasipiko. Una ay ang Polynesia. So, 'di ba? Polynomials. Polytheism, 'di ba? Yun ay marami. Marami. So, ang Polynesia ay nangangahulugang maraming pulo. So, ito ay matatagpuan sa gitna at timog Pasipiko. So, ito yung Polynesia, gitna at timog Pasipiko. At ang bawat pamayanan ay binubuo ng 30 pamilya. So, ang kanilang mga society ay binubuo ng 30 families na kadalasang nasa gilid ng bundok. At ang sentro ng kanilang pamayanan ay tinatawag na Tohua. Again, sentro ng pamayanan ng Polynesia ay tinatawag na Tohua. So, kanilang paniniwala, sila ay naniniwala sa kapangyarihan ng mana o lakas. So, ito ay mga Polynesian. Naniniwala sila sa mana o lakas. So, ito yung kanilang mga paniniwala. Una, bawal pumasok ang isang banal na lugar ang pangkaraniwang tao. So, kung ordinaryong tao ka lamang ay bawal kang pumasok sa kanilang mga holy places or mga banal na lugar. Sunod ay ang sinunang kababaihan sa Marquesas ay hindi maaaring sumakay sa bangka sapagkat malalapastangan niya ang bangka na may angking lakas. So, ang kababaihan sa Marquesas ay hindi maaaring sumakay sa kanilang mga bangka dahil nga raw malalapastangan ang lakas ng bangka. Pangatlo, ang mga lalaking naghahanda sa pakikipaglaban or para sa isang mapanganib na gawain ay kailangang nakabukod. Ano ba ang ibig sabihin ng nakabukod? Malain, ilain. So, bawal makihalubilo sa mga babae at pili lamang ang kanilang kakainin upang hindi mawala ang kanilang mana o lakas. So, pinipili lamang nila ang kanilang mga kakainin. Bawal rin silang makipag-interact or makipag-usap sa mga babae kasi nga mawawala raw ang kanilang mana o lakas. Sunod na pulo ay ang Micronesia. Micro meaning maliliit. So, maliliit na pulo. So, paniniwala, ang sinaunang relihiyon ay animismo. Kagaya ng nasabi ko kanina, ang animismo ay mula sa salitang Latin na anima, nang ibig sabihin ay kaluluwa o buhay. So, ito ay isang paniniwala na nagsasabing mayroong pwersang hindi material na nagpapakilos sa kapaligiran. So, sinasamba nila ang kahit anong bagay na sa tingin nila ay may buhay o kaluluwa. So, naniniwala sila na ang lahat ng bagay ay may buhay. Panghuli ay ang Melanesia. So, ito ay nangangahulugang tirahan ng mga taong maiitim. So, nasa hilaga at silangang baybay dagat sila ng Australia. So, kung makikita nyo sa mapa, nandito ang Polynesia, gitna at timog, Micronesia, at Melanesia. So, ito yung Australia. Malapit ang Melanesia sa Australia. Again, ito ay nangangahulugang tirahan ng maiitim na tao or taong maiitim. So, ang sinaunang pamayanan ay matatagpuan sa baybaying dagat na pinamumunuan ng mga mandirigma. So, ang kanilang mga pinuno or leaders ay mga mandirigma o warriors. At ang pangkaraniwang batayan sa pamumuno ay ang pagtatagumpay sa digmaan. So, kung mas marami kang na pagtagumpayan na digmaan ay maaari kang maging isang pinuno. So, ito yung mga nakatira sa Melanesia. So, ang
Kanilang kultura ay hinuhubog ng mga alituntunin ng mga mandirigma tulad ng katapangan, karahasan, paghihiganti at karangalan, at naniniwala rin sila sa kapangyarihan ng mana kagaya ng mga taga Polynesia. So, yun lamang at sana ay may naintindihan kayo sa paksa natin na tungkol sa Africa at mga pulo sa Pasipiko.